Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat sa mga sulok man tayo ng ating mundo, either umaga dyan, hapon o gabi. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Of course, don't forget to smile always mga kabayan. Well, anyways, kahit meron tayong problema at saka normal naman po sa isang tao na merong problema kaabayan, lahat ng problema, tatandaan natin yan, lahat po ng problema ay meron po yung solusyon. Okay? So, tawanan lang po natin ang ating problema mga kaabayan. At saka, don't forget to smile always. So, before tayo mag-start po ng ating talakayang araw, as usual, i-greet natin ating mga kaabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So, happy birthday po sa ating mga kaabayan, mga solid viewers, mga laging nagtatambay dito, mga nag-celebrate po ng kanilang birthday ngayong araw. So happy birthday. Isa sa ating pag-uusapan ngayong araw, ito pong nangyari na hearing doon sa Kamara Makaabayan, yung tungkol po sa alleged corruption na nangyari dyan sa LTFRB at saka sa DOTR. Yung alleged corruption Makaabayan na kung saan, alam nyo ba na si Congressman Marcoleta ay na-high blood Makaabayan at talagang itong si Marcoleta nagalit at talagang sinabon po itong si Tumbado kasi halatado talaga na ito po'y nagsisinungaling. Kilala po natin si Congressman Marcoleta Makaabayan. So doon po sa sa hearing sa Kamara ay ito po'y kinulong Makaabayan na cite in contempt kasi nga halata po talaga kasi paiba-iba po ang kanyang statement. So siya po'y nagsisinungaling Makaabayan. At saka ang mga nandun po na mga mamabatas ay galit na galit dito kay Tumbado. Pag-usapan rin po natin Makaabayan, ito rin tungkol po sa nangyari kay Rindon Labador. Di ba how many days ago na ba nagkaroon dito ng operation yung kapulisan natin tungkol dito sa mga online lending apps na kung saan di ba nakita natin nakasama po si Rindon Labador mga kabayan. Pero ang problema ito kay Rindon Labador, maraming nagalit sa kanya mga kabayan dahil nga doon po during sa operation, di ba nag-Facebook live siya at saka nakita doon sa kanyang Facebook live yung mga mukha po ng mga empleyado doon sa online lending app. Alam niyo ba yung mga pamilya po, mga kamag-anak na mga empleyado doon sa online lending app nagalit dito kay Rindon Labador Makaabayan. At saka plano na dito nakakasuhan po itong si Labador. Dahil nga itong issue kay Labador Makaabayan, medyo na-touch naman kasi yung Privacy Act. Yes, may right po yung mga kababayan natin na during po sa mga operations na ganyan, dapat itago po ang kanilang mga mukha makabayan. Ang problema doon kasi sa live ni Rindon, nakita po yung mga mukha ng mga empleyado ng online lending app. So pag-usapan natin yan mamaya mga kabayan. And so pag-usapan rin po natin ito ring update tungkol sa nangyari dyan sa West Philippine Sea na kung kamakailan lang, di ba binangga po ng Chinese Coast Guard ang barko ng supply mission para doon sa BRP Sierra Madre. Binangga po dito ng Chinese Coast Guard mga kabayan. At nakita po natin sa balita, nagsalita na dito si Secretary si Gibo Chuduro mga kabayan. At saka alam nyo talagang nagalit dito si Gibo. Kasi nga yung statement po at saka ipinalabas dito ng taga-China, lalong-lalo na yung ambassador, di ba binaliktad po yung Pilipinas mga kabayan. Sabi nila yung nagka-violate dito at saka illegal po na ginawa merong illegal na ginawa ang Pilipinas. Yan po ang ipinakalat nila. Kahit doon sa ibang lugar mga kabayan, may nag-message kay si Sir Ivan or nag-comment sa ating last vlog. Sabi na pati daw sa ibang lugar, nakalimutan ko lang kung saan lugar mga kabayan. Sabi niya, ang balita doon sa tungkol dito sa West Philippine Sea, ipinalabas daw ng China na ang Pilipinas ang merong problema kasi meron dang illegal na ginawa mga kabayan. At saka alam nyo,
medyo natuwa ako dito at saka may point rin po dito yung mga oposisyon, yung mga ukok dyan sa Pilipinas makabayan, yung mga mamabatas natin na kung saan kinondina nila itong itong ginawa po ng taga China, yung Chinese Coast Guard. Kinondina nila makabayan. At ang bilis nila dito nagkondina. At saka talagang sabi ko dito, buti pa itong mga oposisyon, kinondina nila ang ginawa po ng China. Pero how about po yung mga malapit po dito sa taga China makabayan na mga mamabatas? Like for example, sila dito si Bato de la Rosa, sila si Robin Hood, at saka itong sila si Bongo, o yung mga Duterte makabayan, di ba hindi sila ito kumibo? Parang hinayaan na lang nila na mangyari yan. At dito po kay Robin Hood, kay Senator Robin makabayan, meron po siyang ginawa po na Facebook Live at pumunta siya doon po sa West Philippine Sea. Pero doon kasi sa kanyang Facebook Live, hindi natin sure makabayan kung doon ba talaga siya papunta sa West Philippine Sea, kasi nga ang ginawa niya lang doon sa kanyang Facebook Live, abay papugi lang mga kababayan. Wala man lang, hindi man lang nilagyan po ng captions kung saan siya papunta, kung anong gagawin niya doon. Basta nagpakita lang siya sa kanyang mukha mga kababayan at saka binidyohan niya yung nakapaligid, yung environment po. Pero meron siyang kasama na Coast Guard. Pero hindi natin alam kung ano ang gagawin niya doon. Ang hinihintay natin na ikondina nila itong taga-China mga kababayan. Pag-usapan natin yan mamaya. So pag-usapan rin po natin, ito yung tungkol po sa ating portion. Diba, napansin nyo ba, halos everyday na meron kong ipinapakita dito na mga legal na mga attentions na kung saan na hindi natin alam na yung ginagawa natin, usual na ginagawa natin ay bawal pala yung mga kababayan. Pero siyempre, hindi lahat, pero baka hindi nyo alam ang inyong ginagawa ay bawal yan. So dapat malaman natin to. Ipapakita natin mamaya yung video na yung mga kababayan. And of course, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi itong mayroon dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So before tayo mag-start po ng ating talakayan, well syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki to Sting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At lalong-lalo na makabayan, dun po sa mga kababayan natin na lagi po nagla-like sa ating video every time na meron itong inilabas dito na mga vlogs or balitaan. So please don't forget to like our vlog always, makabayan, okay? Also, ipakilala po natin at saka welcome rin po natin mga kabayan ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so mga kabayan, meron pa akong konting announcement. Konti lang naman kasi meron nag-comment sa akin sa Facebook at saka pati nga doon sa ating last vlog na kung saan sabi niya, naalala niya kasi mga kabayan na si Sir Ivan po noon ay may hilig po magbigay dito or nagpapagawa dito ng mga games na kung saan siyempre yung games mga kabayan, meron yung mga prizes. Ginagawa ko kasi yan noon mga kabayan, pero siyempre natigil lang yon nung nagkaroon po ng violation ang aking channel kasi nga meron akong sinuportahan dito noon na kung saan nagka-community guidelines mga kabayan. So after that, na-stop po yung ginagawa ko na mahilig ako ito magpa-games at saka magbigay po dito ng cash mga kabayan. So dito gusto kong ibalik ko yun kasi very exciting naman talaga at sabi pa nga ng ating solid viewers at saka I'm happy mga kabayan na naalala niya yun kasi matagal na yung mga kabayan, siguro mga 1 year and a half na ba if I'm not mistaken. So ang ibig sabihin na yung nag-comment sa akin simula pa noon ay nandito na talaga siya sa ating channel mga kabayan. So happy sa Ivan na hanggang ngayon hindi niya iniwan ang ating advocacy dito or ating channel. So like for example sa ating games mga kabayan na kung saan kasi noon nilalagay ko lang dito yung keywords. So yung keywords sa aking question, actually yun na po ang automatic na answer sa aking question mga kabayan. So nilalagay ko lang dito yung keywords. So dito ibahin natin ng konti pero very easy pa rin niya mga kabayan.
natin. Basta attentive lang po tayo sa lahat ng ating mga topics or mga video na ipinapakita dito sa ating channel o dito sa ating balitaan mga kabayan. So very simple lang ho yan. Hindi po katulad dyan sa ibang mga vlogger na pinapahula nila yung kanilang mga kabayan, yung kanilang games. Diba napansin ba natin yan? Mahilig sila ito magpahula. Pero ang kay Sir Ivan, gusto ko na nandyan po ang sagot sa mga balita natin. Basta mamaya mga kabayan, magbigay tayo ng example para on the next vlog, baka ituloy na natin or mag-start na tayo, alam nyo na po ang inyong gagawin. Okay? So itatanong ko dito mga kabayan, okay ba sa inyo na magagawa dito ng games? Okay ba? So kapag marami akong mabasa dito sa ating vlog na okay sa inyo or agree tayo, itutuloy natin at saka mag-start tayo sa ating games sa next vlog. Okay ba? So don't forget to comment mga kabayan. Gusto kong makita po at mabasa ang inyong mga reactions. Okay, so una sa ating pag-uusapan mga kabayan, well dito muna tayo, painitin natin kaagad. Dito tayo sa sa issue po sa tukol kay Rendon Labrador. Kasi nga si Rendon mga kabayan, even though na meron siyang ginawa dito na maganda, okay naman po ang ginawa ni Rendon. Ako agree ako dyan kasi nga tumulong siya dito sa ating agency, sa kapulisan natin. Pero siyempre, yung iba naman, ang tingin po sa ginawa ni Rendon ay paipal makabayan, nagpapasikat dito. Pero for me, di ba lagi kong sinasabi dito na kahit magpapasikat ka dito or magpapaipal, in-encourage ko siya makabayan. Kahit magpaipal ka dito, as long as nakatulong ka sa ating gobyerno, okay yan kasi mga makabayan. Walang problema ho yan. Kaya lang dito po sa nangyari kay Rendon, maraming nagalit sa kanya. Yung pamilya po ng mga empleyado doon sa sa sinugod nila o doon po sa online lending app na mga empleyado, ang kanilang pamilya nagalit kasi nga nakita po ang mga mukha ng mga empleyado makabayan. At para maintindihan natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung balita. Sa for more details, let's watch this. Iniimbestigahan na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang vlogger na si Rendon Labrador matapos ireklamo ang pag-Facebook Live niya sa isang raid sa Makati City. Pero apila ng kontrobersyal na vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labrador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon at nag-livestream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nanghaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot. Pero malma mga kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikitang 3 beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ng mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labrador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. If they didn't wanna cover, and then alam naman nilang may media, I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media sina Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labrador sa raid. Minsan, hindi ko na rin kasi maisip kung ano yung gagawin ko. Kasi nagbabago na ako eh. Gusto ko lang, ang advocacy ako kasi, para lang ma-highlight yung action na ginagawa ng PNP ACG. Kasi po, maraming biktima na dumadaing sa akin na wala akong kakayanan na para matulungan sila. So kaya po ako lumalapit sa PNP ACG with Captain Sabino para kahit papano makapagawa ako ng in my own little way na matulungan yung taong bayan. Kasi nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko eh. So yun lang, wala po akong planong maipagkompetensya sa kahit sino man. Ang gusto ko po sana magkaisa ang buong Pilipinas para ma-spread natin yung awareness na malaking problema po ito. Marami pong napapahamak. So yun lang po ang akin. So yung boses po ng bayan ay para sa atin pong lahat yan. So gusto ko yan, magtulungan lang po tayo. Yeah, and when he approached me during that time, ano pa yan, way back, I think a week before that,
nag-lay down siya ng card sa akin na ito yung gusto niya, yung foundation niya. Sabi ko nga, Rendon, be nice. Sumusunod naman. So, ako kasi, personally, I believe in second chances. Bawal ba ang vlogger? Kasi ito na yung trend eh. Ito na eh. This is where we are going. This is where we are heading. Hindi naman, iba kasi yung tema ng news, iba yung vlogger. So, ang concern natin dito primarily, for me, is to have as many reach, mas madaming abutin yung panawagan ko, the better. And yun nga, kung ito yung way para makapag-reach out. And anyway, pag mali naman, kahit nung operation, pinapagalitan kita eh. Kino-question ko siya eh. So, diba? But it's a work in progress. This is something new. So, marami pa tayong pwedeng matutunan from this, or kung mga interested, we can work it out. Siguro naninibago lang yung buong Pilipinas kasi syempre this is the first time na naipag-collaborate po ang isang government agency sa isang ordinaryong mamamayan. So baka naninibago lang po kayong lahat. Basta po ang intention ko ay pure, is to help lang, na kahit ano naman pong government agency, pwede naman natin tulungan, ma-highlight po yung mga magagandang ginagawa nila. Meron, at saka hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na laging kasama doon sa operation, sa panguhuli. So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinag-iinitan. Actually, yan yung ipinagtataka ko. Bakit ang nag-a-appear sa media, it's as if kasama si Rendon or Rendon is part of the operation, which is not true. We have, tulad ng sinasabi ko, meron kaming collaboration prior to the operation. This collaboration is for the purpose of raising public awareness. So magko-collab kami ng isang program kung saan itatakal namin ang iba't ibang uri ng mga online scams para matulungan yung mga kababayan natin. It so happened that during that time, the media got wind of what you call this, yung operation. So, lahat naman, Gary, alam mo yan, lahat ng media personalities, reporters, na naghihingi ng interview ko, whether malaking network o maliit, kapag available ako, I cater. Rendon is one of those during that time. Nagtawag siya because I don't know how he was able to get the information na meron doon. So tumawag yung staff niya and nagtanong if they can come. Ako naman, wala naman problema kasi ang purpose ko lang naman is for people to be informed and yung mga naging biktima nito, maibsahan kahit papano yung nararamdaman nila na, oh, your PNP is working for you. So basically, yun lang siya. Medyo nagulat kasi yung tao kasi siguro hindi mo na i-prepare yung tao na may magkakaroon ng collaboration. Medyo bigla. Kasi nasalit sila ng solo ka lang na pumupunta. Yeah, because there's no preparation really. Like what I said, coincidental. Everything happens na coincidental. Nandun lang. And pag, anything goes with live eh. And isang gusto kong point na i-clarify, when he was there, even the two media, giant medias, ABS and GMA7, is with him. Tatlo silang nandun. So he doesn't have exclusivity dun sa operation. Unlike na parang ang lumalabas, na parang siya yung kasama. What about the others? So, and yung mga yung safety, may protocols tayo dyan. First and foremost, yung mga media, hindi natin talaga sinasama sa mga operation because meron yang anything can happen during live. So, klaro lang natin, after operation ito. After operation. So, the safety is already, meron na siyang, secured na yung place. So, hindi lang siya alone, it's him with the media. Kung nag-live siya, that's out of my control. Ano yan? At tanda na nito, ano sasabihin ko dyan? Hoy, babantayan kita? May mga naglalabas din na investigahan daw ni ACG, si Rendon, bakit siya nag-live. May ganun ba tayo? Yeah, because that's part of the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find something wrong, then we do corrective actions. So itatanong ko dito mga kaabayan, ang ginawa ba ni Rendon Labrador, okay ba sa inyo? Yung pagtulong niya dito sa kapulisan natin, okay ba sa inyo mga kaabayan?
Pero for me, kapag ako yung tatanungin nyo, talagang I stand with Rendon. Okay po ang ginawa ni Rendon, mga kababayan. Malaking tulong ho yan. Kasi nga alam mo natin, si Rendon Labrador, sikat ho yan na vlogger at malaki po ang kanyang reach. So dito po sa mga kumpanya na mga ok-ok dyan, yung mga mayroong mga hindi magandang ginagawa po ng mga tao, siyempre matatakot na sila dito, ma-expose, mga kababayan. Kahit ako, mananawagan ako dito sa mga sikat na mga vlogger na sana gagayahin nila ang ginawa ito ni Rendon. Yung mga sikat, mga kababayan, kasi nga siyempre yung mga sikat na ka-impluensya ho yan at saka malaking reach ho yan, sana gayahin na rito ang ginawa ni Rendon Labrador. Magtulungan tayo kasi ang ginawa ito ni Rendon nakatulong po sa gobyerno natin, mga kababayan. So okay po para sa akin ang ginawa ni Rendon Labrador. Okay ho yan sa mga ibang vlogger, like for example po sa mga yung sumasama doon sa pangampanya ni PBM na ngayon hindi ko nakita na nag-vlog, mga kababayan, yung mga gumagawa dito ng yung Kalye survey, sana sumama sila dito sa kapulisan natin kung mayroong mga operations. Pero sana man lang kung kayo po ay nakakapasok at saka meron kayong dito, yung go signal na pwede kayong sumama po sa mga operations, dapat wag kayong mag-live at saka wag yung i-divulge po yung informations para hindi po magka-problema ang kanilang operation, mga kababayan. So sana sa mga vlogger po na mga sikat, gagayahin natin ang ginawa po ni Rendon Labrador. Okay, mga kababayan, tungkol po dito sa ibig kong sabihin na games na ginawa ko noon pero ibahin natin ngayon. Ito na po aking example para meron tayong idea, mga kababayan, on the next vlog. Hopefully, mag-start na tayo sa next vlog. Like for example, ang aking pong question dito, sino ba ang inireklamo ng mga kaanak ng mga empleyado doon po sa online lending app na sinugod po ng mga kapulisan natin, mga kababayan? Ito po yung sample po na aking questions. So ang answer dyan, ilagay nyo po sa ating comment section. Ang ilagay nyo po sa comment section is keyword or answer, yung answer na, mga kababayan. So please don't forget to include na word na answer. Kasi nga meron kong gagamitin, mga kababayan, na isang applications na kung saan automatic po na ilagay ko yung keyword na word na answer. Tsaka makikita niya kaagad yung mga answer, mga kababayan. I think alam ho natin yan na applications na yan. So para madali po na makita kaagad ni Sir Ivan yung tamang answer. Okay? So kung sino po yung una makapaglagay ng tamang answer, siya po dito ang mananalo at saka papadalhan natin ng GCash, mga kababayan. So magkano bang price natin, Sir Ivan? Yung price lang na pang ato-ato lang good, yung pang ilang kilo na bigas na mabili niya at saka meron na itong pang-ulam. So hindi naman ganun kalaki, pero kapag lalaki po ang ating channel, mga kababayan, at saka marami na ditong manonood sa atin at saka medyo tumaas rin nating views, expect nyo yan, lalaki rin po ang ating prices dito. Promise yan ni Sir Ivan. Okay? So, from ang ating initial pa lang, siyempre, ganun pa lang tayo na premium, mga kababayan. At least, nakatulong tayo. Pero dito po sa ating mga kababayan, na mga OFW, siyempre, mga kababayan, kasi nga, pag-comment nyo dyan sa baba, at saka nakita ko yung pinakauna at tama po na nag-answer, magko-comment ako sa inyo na please, i-message mo ako sa Facebook. At saka ibigay nila sa akin yung, mga kababayan, yung GCash number na gusto nilang padadalahan po ni Sir Ivan. Okay? Sa mga kababayan nating OFW, so it's up to you kung sino po sa inyo ang padadalahan ninyo ng GCash o ng prize kung sakali kayo po dito ang manalo. Okay? So hopefully sa next vlog mag-start na tayo. So di ba? Very easy, mga kababayan. So dyan na tayo sa ating next topic. Pag-uusapan natin yung issue dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kasi si PBM nagbigay na rito ng mandato na pinaimbestigahan niya yung nangyari doon sa West Philippine Sea na kung saan binangga po ng barkong China yung kababayan natin, yung supply boat natin, mga kababayan. Okay? So, for more details, let's watch this. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa ambaggaan sa West Philippine Sea. Iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi nangako ang Pilipinas sa China na tatanggalin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos banggain ng China Coast Guard ang dalawang bangkang gamit ng Philippine Navy para sa resupply mission nito sa Ayungin Shoal, nagpatawag ng command conference si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa National Security Cluster ng gobyerno. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, bukod sa tahasang pagkundina sa ginawa ng China, ipinag-utos din ng Pangulo na tiyaking mapoprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. China has no legal right
or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. Inutusan na rin ng Pangulo ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang insidente. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Sabi ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, target nilang tapusin sa loob ng 5 araw ang kanilang investigasyon. Isusumite ang report sa Department of Transportation para ibigay sa Pangulo. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the 2 incidents are violations of collision regulations. The very regulation we Coast Guards are expected to enforce. Nanindigan naman ang Foreign Ministry of China na ang Pilipinas ang lumabag sa international law. Ilang beses na rin daw kasing ipinangako ng Pilipinas na tatanggalin nito ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal na kung tawagin ng China ay Ren Ai Jiao. Pero lumipas daw ang 24 na taon at imbes na tanggalin ang military vessel, kinukumpuni pa raw ito ng Pilipinas. Tugon dito ni Teodoro at ng National Security Council, malinaw na walang anumang pangako ang Pilipinas sa China. At kung meron man, malinaw naman na sinabi ng Malacanang na kanselado na ito. In law, we have a principle called the thing speaks for itself. Was that restraint? I don't think so. Any unbiased person with a modicum of reason will see that this is not restraint. And there was another attempt to distort the narrative. Sanay na sa mga ganyang kasinungalingan or yung tinatawag na false narratives coming from the People's Republic of China. Kung minsan ayaw na namin sagutin itong mga paratang na ito or yung mga claim nila because wala namang katotohanan. Kaya hindi na raw alam ng pamahalaan kung ano ang kabutihang pwedeng asahan mula sa China, lalo na ngayong sila pa ang nag-host ng pulong tungkol sa pagbuo ng Code of Conduct para sa buong South China Sea. Just yesterday, they were in blatant disregard of international law. And within our jurisdiction likewise. So, what kind of good faith can we expect from them? Inundi na ng mga senador at ng ilang bansa ang panibagong paghaharas ng China sa Philippine Coast Guard. Panawagan nila irespeto ang international law. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nagkaisa ang mga senador sa pagkondena sa China sa panibagong harassment nito laban sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang mensahe ni Senator Risa Hontiveros, China, tama na. Sabi pa ni Hontiveros, ang nangyaring banggaan kahapon sa Ayungin Shoal ay malinaw na kasalanan ng China Coast Guard. Malinaw din daw na walang karapatan ng China na itaboy ang Philippine Coast Guard. Dapat din daw managot ang China dahil sa pananadya, pambabanta at pangaalipusta sa ating mga tropa. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, sumusobra na ang China sa pambabasto sa Pilipinas. Anya, ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno at maging ng international community. Nanawagan naman sa Senate President Mig Zubiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa mga alituntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa iba pang international law na nagsisiguro sa ligtas sa paglalayag. Dapat din daw kilalanin ang kalayaan ng mga Pilipino na maglayag lalo na sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Tinawag naman ni Senators Jinggoy Estrada at Crispo na banta sa regional security ang ginawa ng China. Tanong din ng ilang senador, sapat na ba ang diplomatic protest sa mga pagkakataong may pangahamon ang China sa ating mga sasakyang pandagat? Panahon na raw para araling maigi ng mga kinauukulan kung ano ang susunod na hakbang para mas maprotektahan ng maigi ang mga Pilipinong naglalayag sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ng US State Department ang China Coast Guard. Anila, maaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at US sa mga pag-atake sa armed forces at maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard saan mang panig ng South China Sea.
Kinundina na rin ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang aksyon ng China. Maging si Japanese Ambassador Kazuhiko Kushikawa na babahala sa inasal ng China. Kaisa rin daw ng Japan ang Pilipinas sa pagrespeto sa Maritime Order na base sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Para naman sa European Union Ambassador, delikado at nakakabahala ang mga paulit-ulit na insidente sa dagat. Nagpahayag na din ng suporta para sa Pilipinas ang France, Canada at Australia. Tiyempo ang pagkundina ng Senado sa pagdinig sa panukalang magatakda ng maritime zones ng Pilipinas. Buti pa yung ibang leader ng ibang lugar makabayan, nagpalabas sila ito ng statement na kinundinan yung ginawa ng China. Pero ang hinihintay ko dito, di ba pati nga yung mga oposisyon, kahit yung si Castro makabayan, na Makabayan Black, anyway, allergy ako sa pangalan yan eh. Pero sa point na ito, sa pagkakataon ito, well, okay po ang kanilang ginawa makabayan ng mga oposisyon. Kasi nakikisa sila dito sa Pilipinas. Pero how about doon sa mga senador na yung malapit po sa China makabayan, sila si Robin Hood, sila si Bato, sila si Bongo, at saka yung iba, sila si Harry Roque makabayan. Siyempre, yung mga ibang mga DDS po, bakit wala akong narinig sa kanila or nakita sa kanila nagpalabas po ng pagkondina dito sa ginawa po ng China or Chinese Coast Guard makabayan? Hindi ko mag-gets kung bakit mahirap ba sa kanila bigkasin ho yan na kondinahin nila makabayan. Di ba? Napaka-easy lang ho yan. Kung talaga sila dito makabayan o talagang makapilipinas sila or isa silang Pinoy, kayang-kaya nasabihin po na kinundina nila yung ginawa po ng taga-China. Even though itong si Robin Makabayan, nung pinuntahan ko po ang kanyang Facebook, meron siyang Facebook Live na pumunta siya, nandun siya sa dagat, pero hindi natin alam, hindi tayo sure kung siya ba ay pumunta doon sa West Philippine Sea kasi ang kanyang live Makabayan, wala siyang nilagay po na captions kung ano bang ginawa niya doon, saan pa siya pupunta dito, o ano bang gagawin niya. Wala lang po. Di ba? Wala pong captions ang kanyang live. At doon po sa kanyang live, ayaw ko lang po ilagay po ng yung sound makabayan kasi useless naman eh. Ang kanyang sound doon, ingay lang. Ingay lang po ng pump boat. Alam nyo na, siyempre, maingay yung pump boat makabayan. Pero may kasama siya dito na mga Coast Guards. Pero sana man lang sinabi niya kung saan siya pupunta at saka ano po ang kanyang gagawin makabayan. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa siyang follow-up makabayan. Talagang tikong bibig sila dito. Pero sana man lang dito kay Robin Hood, magpalabas ito ng statement or follow-up po na Facebook Live makabayan kung ano ang kanyang ginawa. Kinausap niya dito yung Chinese missile or sino bang kinausap niya dito or ano ba ang ginawa niya doon. At least okay ho yan. Di ba? Sana sa mga ibang DDS dyan, magpalabas tayo ng statement. Magkaisa naman tayo. Okay? So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. Alam niyo ba, nagpalabas na dito ng research survey para dito sa senatorial survey mga kabayan. Yung Okta Research nagpalabas na po. Ito'y covered ng September 30 from September 30 to October 4 ang kanilang covered po sa survey mga kabayan. So nauna dito sa senatorial preferences survey si Erwin Tulfo. Siya po ang number 1. So nakapasok rin po si Bongo, si Tito Soto, si Ate Aimee Marcos, si Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Isko Moreno, Ping Lacson, Bong Revilla, si Francis Tolentino, Lito Lapid, Manny Pacquiao, at saka si Willie Ong. At napansin ko ito makabayan, di ba the last survey ginawa po ng Okta at saka itong SWS, di ba nandun po si FPRD makabayan? Bakit sa latest ngayon na survey, hindi ko na nakita si FPRD, hindi siya na nakapasok? Baka siguro dahil po sa sinabi ni FPRD, di ba sa last niya sa kanyang programa doon kay Kibuloy sa Gikan sa Masa para sa Masa Makabayan na hindi na siya interesado dito na tatakbo o papasok dito sa bilang kahit senador kasi daw siya yung pagod na daw siya makabayan. So siguro doon nag-epekto. Kaya hindi siya dito nakapasok po sa senatorial survey. So bago na mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin po ating mga silent viewers at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. I-shoutout natin ang ating channel members, si Ma'am Ryan, nandyan po si Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Bibar, and Mel Grace Holmes. Hi to all the Pindot likers. Sila si Lola, nandyan po si Lola, at saka si Marlene Shibayama. Siya nga pala, yung mga Pindot likers makabayan, yung mahilig po magla-like sa mga comment po ng mga viewers natin. Di ba maraming mga like makabayan. So tinatawag natin
natin sila at gusto po ni Lola, si Ma'am Marlene Shibayama, tatawagin natin sila ng Pindot Likers mga kababayan. So okay ba sa atin? Okay, so nandito rin po kasama natin si Edwin Salamanca, nandiyan po si Henry Hermano, Bartolome Grutas ng Montalban, Rizal. Hi to Ireneo Talusing na nandyan sa Binakayan, Kawit, Cavite. And hi to Othello Lim Gesto, Shimizu LV, and nandyan po si Franchise Business by Joseph. Hi to Mama Cres Hernandez, Lemuel Pasco, Bayani B. Tobias, Espernito, Maite Baisa, Rose Guevara, Maria Cristina Fernandez, Jelen Quezon, Benjamin Paps, nandyan po si Mary Omura, Jerel Tolen, and Jemboy Tolen from Griscan from Rodolfo Ranada Rabor. Also, hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Carclia, Sisi Vir, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Ma'am Ilu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. And hi to Ma'am Arceli Givero, Rebecca Navarrete, Rowena Takemura, and hi to Non No Vlogs. Okay mga kabayan, so dito tayo sa ibig sabihin, yung marami pong gumagawa nito at hindi natin alam na bawal pala ito mga kabayan. So dapat malaman natin to. Baka meron kayong ginawa at saka makakasuhan kayo dito. Baka makulong pa kayo ng matagal mga kabayan. So for more details, let's watch this. Boss! Ba't diyan ka umihi? Nakita mo nang may karatula ko, bawal umihi dito. Diyan ka pa rin umihi. Pasensya na sir, kailangan nang ilabas, di ko na mapigil eh. May violation kang ginawa, tara sumama ka sa barangay. Attorney, may sa publikong lugar. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 48, Paragraph 1 ng Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act, bawal umihi o dumumi o dumura o magtapo ng anumang basura sa mga pampublikong lugar. Ang sino mang lalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at maparusahan ng multa na 300 pesos hanggang 1,000 piso o community service ng 1 hanggang 15 araw. Bukod dito ay maaari din kayong maparusahan ayon sa ordinansa ng barangay o lokal na pamahalaan sa lugar kung saan ka umihi nang wala sa tamang lugar. Attorney, commuter po ako at madalas gumamit ng palikuran sa terminal ng bus. Kaso sinisingil yung mga nakikibanyo ng 10 pesos. Wala namang resibong binibigay. Legal po ba to? Legal po yan. Ang lahat ng private property ay may karapatan na magtakda ng kanilang sariling panuntunan sa paggamit ng kanilang mga facilities tulad ng toilet o CR. Hindi naman ito sapilitan dahil may choice ka naman na lumipat sa ibang mall o bus terminal para doon ka mag-CR. Subalit, may nakahain na pong panukalang batas sa Kongreso para ipagbawal ang paniningil ng bayad sa paggamit ng mga banyo sa mga establishmento na bukas sa publiko. Subalit, hanggat hindi pa ito batas, legal pa po ang ginagawa ng mga private property owners na magtakda ng bayad o iba pang panuntunan sa paggamit ng kanilang mga banyo o iba pang facilities sa kanilang mga private properties. Attorney, madalas mamanghi yung bakod namin dahil ginagawang palikuran ng kapitbahay namin tuwing nagiinuman sila. Ang katwiran kasi nila, hindi naman nila alam na bawal pala umihi doon. Legal bang depensa yun? Hindi po yan legal. Ang good faith o yung hindi daw nila alam na bawal pala umihi doon ay hindi valid na depensa. Hindi katwiran na hindi mo alam ang batas. May kasabihan nga na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ang mga batas tulad nito ay tinatawag na special penal laws kung saan itinuturing na mala prohibita o yung bawal dahil may batas, kung kaya hindi maaaring gamiting depensa ang good faith. Ngayon, alam na natin mga kabayan. So, dapat manood tayo kay Sir Ivan para marami tayong malaman po ng mga informations na kung saan na yung ginagawa po ng iba na hindi natin alam, bawal pala yung mga kabayan, di ba? So, anyways, dito tayo sa balita po tungkol dito sa very alarming mga kabayan at marami nga ditong na alarma talaga kasi nga mayroong kumpanya na malaki na kung saan ginagamit na dito ng kanilang mga employee, mga workers mga kabayan ay robot na po.
Yes, yung Amazon, meron silang test run dito na na ginawa na kung saan robot na po mismo yung nagtatrabaho, mga kababayan. So natatakot tayo, 'di ba? Nasa nakikita natin ngayon currently, meron po mga mechanical po na mga na mga gamit na kung saan tumutulong po sa pagtrabaho po sa mga kumpanya, yung malaking kumpanya, yung mga iba hydraulics, yung iba robot po na kahit kamay lang, mga kababayan. So dito po sa sa balita ay totoong at saka literal na po na robot na lumalakad, mga kababayan. So marami dito ang natakot, baka in the future, in the near future, at ito talagang posibilidad talaga na mangyari, mga kababayan, baka marami dito ang mawalan po ng trabaho. So for more details, let's watch this. Amazon, the global tech and e-commerce juggernaut, has made an announcement that's captured significant attention. The company revealed that it is currently conducting tests involving humanoid robots in one of its warehouses in the United States. The objective of this initiative is to enhance efficiency and customer service, in Amazon's words, freeing up employees. The robot at the center of this development is named Digit. It's equipped with limbs that allow it to move, grasp, and manipulate objects much like humans. Amazon, a tech giant known for its innovation and rapid expansion, has been utilizing robotics extensively in its operations. In fact, it boasts a workforce of over 750,000 robots working alongside human staff, and they are primarily tasked with handling highly repetitive tasks. However, concerns have been raised about the potential displacement of human employees. Some in the UK trade union have voiced their apprehension, characterizing Amazon's automation efforts as a swift path toward job reductions. They pointed to observed jobs disappearances in fulfillment centers. In response, Amazon has asserted that its robotic systems have actually contributed to the creation of hundreds of thousands of new jobs within its operations. These newly created positions encompass 700 different job categories, including skilled roles that were not previously part of the company's workforce. Ty Brady, the chief technologist of Amazon Robotics, also weighed in, emphasizing that people are indispensable. He disputed the notion that Amazon might eventually transition to completely automated warehouses. So yan po ang problema ngayon, mga kababayan. Baka in the future, di ba, mapapalitan na tayo ng mga robots. Yan kasi problema. Anyways, innovation kasi yan, mga kababayan. So ang ang ating world ngayon, habang tumataas, magka-upgrade din po ang ating technology. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, isa naman natin, nandyan po si Aloha Delmo, Leonardo Steliero, Ninita Floro, Alex Rosario Dambricky, nandyan po si Mary Omura, Linda Lim, Angelita Holsinger, Music Kubay, Kaluyal Wanebeth. Isa-share po natin si Robert Ferrer na tumatakbo ngayon ng Barangay Kagawad dyan sa San Vicente, Alcala, Pangasinan. Oy, Kagawad, hello po. Si Sir Robert Ferrer. Hi to Carlos Maminta. Nandiyan po si Daphne Tidor, Tonevella from Santa Mesa, Manila. And hi to Biyahe ni EGTV from South Korea. Okay, mga kabayan, so dito na tayo sa hearing doon sa Kamara na kung saan sinabon po ni Congressman Marcoleta itong si Tumbado kasi halata po ito'y nagsisinungaling, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Pinakontempt ng Kamara ang dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis na unang nagsiwalat sa katiwalian umano sa ahensya. Bukod kasi sa urong sulong na pahayag, aminado siyang personal na motibo ang pagsalita niya sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May korupsyon pero hindi dawit ang kanyang dating boss. Yan ang muling iginiit ng dating executive assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na si Jeffrey Tumbado sa pagdalo niya sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina. Si Tumbado ang unang nagsiwalat sa talamak umanong lagayan scheme at ruta for sale sa LTFRB kung saan sangkot pa raw ang ilang opisyal sa DOTR at Malacanang. Pero binawi rin niya mga naging pahayag kalauna. Yun nga lang sa pagharap niya sa pagdinig ng Kamara, lalo lang nalito ang mga kongresista. Mr. Tumbado, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB, na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve 5 million pesos, binawi mo kaagad yun sa loob ng 2 araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo,
na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan ngayon. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 ay binabawi mo ang pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito'y mahirap pa sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig na ito, Mr. Tumbado. Kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang, wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo nababahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nag-recant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang sabi mo hindi ka tinakot. Hindi po. Ngayon nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang, sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Itong mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Honor. Your Honor. Hindi ka nag-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo nung na hindi mo alam ang literature? Ito high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf? Kung bakit yun ay napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Alam mo, hindi. Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yon, binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing hihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga, yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib, at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong humihingi ng, magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng Grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano masasabi mo ron? Hindi totoo na naman yun. Sinabi mo, splice na. Ang dali mong magsinungaling eh. Ito yung problema natin ngayon eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka. Hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng, mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay. Pagka-recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala na yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina, tinanong ka ni Congressman
Acharon. Ano itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa'yo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago approve ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po, Your Honor. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw ay pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yon? Yes, Your Honor. Para sa ganun magkaroon ng hustisya kung Yes, totoo o Your hindi? Honor. Yes, Your Honor. Oh, paano ngayon kung sasabihin nila, hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung sabi mo, after careful deliberation. Ito, pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Huwag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng Tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo, pati apelyido mo eh, hindi mo na pinaniniwalaan ito. Kalaunan lumabas din sa pagdinig na kaya lumutang at kumanta si Tumbado dahil sa sama ng loob ng ma-issue sa opisina at ilipat ng departamento. Hindi na po kasi maganda yung working, yung relationship namin doon, yung mga staff. Lalong-lalo na po yung executive assistant to niya. Ginagawa niya po ako ng intriga at sinasabi sa mga operators doon, wag na po akong lapitan dahil nanghihingi daw ako ng pera, which is not true. Pag-amin pa ni Tumbado, ang executive assistant to ni Guadis na si Marijo Borja ang siyang umanong nangongolekta ng lagay galing sa mga kolorum noong nasa LTFRB pa siya. Pero giit ng mga mambabatas, dawit mismo rito si Tumbado. Kasama ka rito sa katarantaduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumama lang ang loob mo. Sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Kung hindi ka inilipat, hindi mo ikakanta lahat ng katarantaduhan na alam mo na nangyayari sa LTFRB. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. So may motibo ka talaga. Inamin din ni Tumbado na gawa-gawa lang ang mga screenshot ng kumalat na palitan nila ng chat ni Chairman Guadis tungkol sa umunoy lagayan ng pera para sa mga ruta. Bagay na pinabulaanan din mismo ng opisyal. Lalo't dumadaan daw sa napakaraming proseso ang pamimigay ng prangkisa. There is no single individual or entity who can influence the determination of the route. It is always a multi-agency approach, as what I've told you. It starts with the local legislative body, to the DOTR, to the LTFRB. And even in the LTFRB, it is decided by a board. Sa ngayon, pag-iisipan pa raw ng kampo ni Guadis kung ano ang mga kasong pwedeng isampa laban sa dating EA. Okay, makaabayan. Ako po hihingi po ng konting favor. Sana sa ating mga viewers po, hindi tayo mag-skip po ng ating mga commercials. Para mag-start na po ang ating games na hopefully in the future, tataas po yung ating prices mga kaabayan. Okay? So sana hindi tayo mag-skip po ng ating commercials. Malaking tulong ho yan sa ating channel mga kaabayan. So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers
viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, kayo po ang mabuting pastol. Akayin po ninyo kami sa matuwid na pamumuhay at sa pamumuhay na puno ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Patawarin mo kami sa aming paulit-ulit na pagkakasala. Palakasin mo kami nang hindi kami bumibigay sa tukso. Maraming salamat po. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang